Mga sangkay, eto na ba yung katapusan ni Pulong Duterte? So, usap-usapan ngayon yung pagkakasangkot ni Congressman Duterte dito po sa flood control issue. Mga sangkay, dahil nga po, di umano sabi may 51 billion na budget mga sangkay na mga insertion, etc. ang nabisto. Kaya pinatawag ng ICI. Ang problema, hindi pumunta. Ngayon, ano na po ang susunod na hakbang? Pag-usapan po natin yan. By the way, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo po ay road to 2 million subscribers na. Kung gusto mong mapabilang sa patuloy na umaangat at dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba. I-check nyo po, mga sangkay. Okay? Kung nakikita nyo na yung subscribe, pindutin nyo po yung subscribe dito sa YouTube. Alright? Pindutin nyo po yung subscribe, then may lalabas po dyan na pagpipilian, i-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Alright? Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Shoutout ka pala sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon mula sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa lahat po ng mga nasa ibang bansa, ng mga kababayan po natin. Mabuhay po kayong lahat. Alright? Comment down below #solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Ngayon, eto mga sangkay. Pag-usapan lamang po natin yung mga komento ngayon kay Pulong na umatras mga sangkay. Ito may hashtag po na duwag Duterte duwag. Daming mga sangkay. Daming reaction ngayon. Sabi dito, sobrang dali na nga lang mag-appear sa ICI tapos uurong si Pulong. Ang ICI friendly magtanong, pwede kang mag-request ng executive or closed door session, etc. Tapos maduduwag pa si Paulo Duterte. Parang tatay lang niya na Duterte duwag. Yan po yung opinion ni Falsis. Ngayon, mga sangkay, duwag ba talaga si Pulong? Pero ang tanong dyan, ito ang sunod na tanong dyan ano na ang mangyayari sa hindi niya pagsipot sa ICI? First time po yun First time na hindi po, may isa pong pinatawag na hindi po sumipot. First time na may nagpakita ng pagkaduwag at saka pagka-guilty. Alright? First time kasi lahat pumupunta doon Lahat ng pinapatawag pumupunta doon except kay Pulong. Ang reason niya, hindi daw po siya sakop, mga sangkay. Kasi ang ICI daw, binuo daw po yan ng presidente. So, hindi daw po niya kailangan pumunta. Aba, mga sangkay, sana all, Ganon lang po pala kadali para umiwas sa investigasyon. Ngayon, mga sangkay, ano na ang susunod na aksyon? Eto may komento tungkol dyan. Ako, itong taong to, mga sangkay, itong nagsasalita, hindi ko rin po ito masyadong, I'm sorry pero hindi ko siya trip, mga sangkay. Kasi nga po, kanya-kanya naman tayo ng trip Hindi ko siya gusto kasi marami siyang sinasabi na hindi tumatama mga sangkay sa akin. Gaya ng sa Dolomite Beach na imbis na pagandahin, ipaiimbestigahan pa. Well, opinion niya yan. Pero ito ngayon mga sangkay, medyo na-curious ako sa opinion niya patungkol po dito. Sa pag-isnab ni Pulong Duterte sa ICI. Ito, pakinggan po natin. Well, Congressman Duterte can basically decline as a matter of right. Kasi tama naman yung binabanggit niya na no one can actually compel members of Congress to attend before the ICI. But it needs to be clear as well that so tama daw po si Pulong Duterte sa kanyang sinasabi na hindi siya pwedeng pilitin na dumalo sa ICI dahil member po siya ng Congress. He has been given opportunity to appear before the ICI and whatever it is, a future referral to the Office of the Ombudsman involving matters concerning his district or his projects, particularly those within the period concerning the 52 billion. 52 billion, di pala 51 billion. 52 billion insertions pala ito doon sa Davao. Laki! Mga sangkay, so saan napunta yan? Bakit binabaha pa rin yung Davao? So ngayon, yan po yung natural. Sa sobrang laki, talagang
kasama ka sa maiimbestigahan dyan. 'Di ba? Ngayon, sabi po niya dito, at least binigyan ng chance si Pulong Duterte ng ICI to explain and to represent or to present himself, no? At kasama po yung mga kung anumang ebidensya na mayroon siyang hawak, open ang ICI. Pero ngayon, hindi po siya dumalo. Mas malaki na yung chance na hatakin siya ng Office of the Ombudsman. Pakinggan po natin. Insertions into Davao City, I think he will have waived his right to respond to the ICI on the matter. It doesn't prevent him from, of course, replying to the Ombudsman if when the time comes. No? Pero, of course, I think ICI will have to respect declining this invitation, but I guess for the record, it will only be him to date was declined an invitation to the ICI. He claims that the ICI was created by the president to save himself. I don't think so. And again, to be very clear, I think he had made some commentaries in the letter as well. I think the mandate of the ICI is all-encompassing. It would want to look into 2015 to 2025. So, from 2015 to 2025, yun ang titingnan kasi ng ICI. So, kung may sabit si Pulong, yari siya. Kaya nga ngayon, mga sangkay, nagiging usap-usapan dyan. Ano ba, sabit ba si Pulong? Bakit hindi siya dumalo? Bakit parang guilty na po siya? Bakit natatakot siya, mga sangkay, di ba? Flood control and infrastructure projects. So, irrespective of whichever administration it is, whether it's the Aquino administration, the Duterte administration, Correct. Marcos administration, for as long as there is a finding that these projects are ghosts or are substandard or kickbacks were given or taken. Oh, 'di ba mga sangkay, wala pong pinipili. Tatlong presidente to na nagdaan. Aquino, Duterte, and Marcos. So yan po mga sangkay, tatlong presidente ang iniimbestigahan ngayon. So bakit natatakot si Pulong Duterte? At sa totoo lang, hindi naman siya yung target. Hindi lang siya yung target. Lahat ng involved dito target. At kung malinis siya, then pumunta ka. Mga sangkay, di ba? I think it is clearly within the mandate of the ICI. No, so ibig sabihin, and necessarily, if it will involve high-level cabinet members in this administration, the ICI should most definitely look into it. Correct. So not political propaganda and harassment. I don't think the ICI had ever given any indication that it will be tools for political propaganda. So I think that needs to be clarified as well. Okay. Pulong, sabi dito, pwedeng isnabi ng ICI pero hindi ang ombudsman. Sabi po dito mga sangkay ng isang kongresista. Kasi inisnab eh. Binigyan din ni Ridon na darating ang panahon na kakailanganin sagutin ni Duterte ang mga aligasyon laban sa kanya, lalo na kung umabot na ito sa investigasyon ng Office of the Ombudsman. O, doon, mga sangkay, mayayari siya dyan. Kasi hindi siya nakapag-explain. Wala siyang nilapag na mga dokumento, mga sangkay, kasi itatanong sa kanya yun eh. So, doon, parang ang dating tuloy, guilty siya. Hindi siya dumalo. So, abangan po natin, mga sangkay, yung mga susunod na, dyan, dadating po talaga sa puntong ganun. Hindi po pwedeng may exempted dito ng politiko. Dapat lahat. Lahat. Mukha ka mang mabait, mukha ka mang siraulo, mukha ka mang kurap, mukha ka mang tigasin, mukha ka mang malinis. Once na ang pangalan mo ay involved, 'di ba? Then mag-submit ka. Ito yung ginawa ni Lasandro Marcos, 'di ba? Hinataw yung pangalan niya ni Zaldico. Anong ginawa niya? Okay, sige. Willing ako na maimbestigahan. Ganun dapat. Hindi yung tipong, hindi. Di ako pupunta kasi di ako dyan, di ako sakop, binuo yan ng BBM. No, guys. Parang sinabi mo na may kinikilingan ngayon yung investigasyon. Na porket
Ito mga ganito, sila lang ang may imbestigahan. Ako hindi. Parang ganun, mga sangkay. Angasan lang pala ngayon eh. Angasan lang pala ngayon ang kailangan para makalusot. Diba? Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Mga sangkay, meron po tayong YouTube channel. Sangkay Revelation, hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe. I-click ang bell at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.